So ayun guys, isang mabilisang build guide na naman to. Pero baka ito na yung pinaka last muna nating i-release sa ngayon since yung ibang pang setup gaya ng auto attack crit tsaka auto bolter is hindi pa nga talaga usable sa PvP. So sa ngayon habang wala pang update, ito muna yung pinaka last natin and siguro dito rin muna tayo magi-stick kasi sa lahat ng build na tiray ko is ito yung pinaka mas natrepan ko. So, ayan, umpisa na natin muna sa stats. So, sa stats, nga pala guys, ano pala to? Ang gamit nitong skill is Sturdy Strike. So, ang stats niya is nagfo-focus sa VIT para sa damage multiplier ng mismong skill plus survivability na rin natin. Then, agility para dun sa global cooldown niya. And naglagay lang ako ng strength para ma-zero out ko yung mismong points. And nakakatulong rin naman sa computation kasi yung physical attack. So ayan, VIT, AGI, and STR. Priority yung VIT kasi kasama yan sa multiplier ng mismong skill. So ang next is yung equipment. So dun pala sa thumbnail nakita nyo na naka-Excalibur. So ayan, sa weapon, Excalibur, gamit natin para sa VIT and sa additional damage reduction. Itong build na kasi na to is medyo tanky talaga compared dun sa iba pang build na ginamit ko. So siya yung pinaka-tanky sa lahat ng build na nirelease ko dito sa channel. So ang gamit niya is Excalibur pero kung gusto mo naman ng additional DPS, mas malakas ang DPS ni Tearfing. Pero since yun nga, frontline yung role ko sa amin, ito ang ginagamit ko sa Excalibur. So sa armor naman, armor set naman is White Wing para makuha yung P damage increase. Mas malakas kasi yung P damage output ng White Wing kaysa sa Tears since wala naman din akong STR and alam ko kahit mag-max ako ng STR mas malakas talaga si White Wing dahil dun sa P damage increase niya. So hayaan nyo na lang yung Dex tsaka yung crit kahit di natin magamit. Overall naman mas makati pa rin yung mga damage stats nito ni White Wing kaysa kay Tears. Kung gusto nyo naman ng magpakunat pa, pwede kayong mag-coin set or kung kulang na kulang yung attack speed nyo para ma-hit yung max attack speed para sa global city ng Sturdy Strike, okay din mag-riders. Pwede rin kayong mag-rider set. Sa shield naman, Valk Shield, yun pa din para sa damage reduction against water tsaka fire, pang mage tsaka pang biochem. Then additional P damage and M damage reduct na rin. Pwede naman kayo mag-ibang shield katulad nitong immune shield kung gusto niyo mag-focus crit rest. Pero mas okay para sa akin tong Valk Shield para ano na, more on all-rounder na. So yan yung gamit nating shield para dito sa build na to. Sa accessories, dalawang golden foot ring para sa additional VIT. Siyempre nag-i-scale nga sa VIT yung damage ng Sturdy Strike natin. And meron din tong physical damage reduct na makakatulong sa atin para mas maging tanky pa. So pati yan, yung healing taken HP, napakalaking bagay sa atin yan lalo na frontline tayo. Pero kung sakaling hindi mo pa max yung attack speed nung character mo, okay din tong brooch, dalawang piraso. Siyempre, ipa-prior rin natin yung attack speed since yung global cooldown nga ng Sturdy Strike is based sa attack speed mo. So, ayan, pwede ka rin gumamit ng dalawang brooch para ma-max out mo yung attack speed. Then, ang next is skills. So, sa skills, first job, level 5 bash para ma-open yung level 5 magnum break kasi prerequisite yan ng skills natin. Hindi tayo naglagay ng fatal blow kasi hindi man tayo gumagamit ng bongon card dito sa setup ko. Pero kung gusto nyong gumamit ng bongon card, pwede kayo maglagay niyan. Bawasan nyo na lang tong endure. Tapos ilagay nyo sa fatal blow. Then 5 provoke para ma-open yung endure. Level 10 endure kasi gamit natin to pagka nag-chase tayo ng mga mage class or papasok tayo dun sa mga skills na nakaka-stagger gamit gaya nung Magnus Exorcismus, Stormgas, mga ganyan. So malaking tulong tong endure. And dun sa isa kong guide, pinakita ko na yung paano i-bypass itong CD na 60 seconds sa PvP. So, pakita na lang natin din dito. Naglagay ako ng level 10 endure para do sa 14 seconds. And kinabit ko yung concentration na level 1 kasi pag kakas ka ng concentration, nag-e-endure din siya. So, kahit 60 seconds siya sa PvP, pwede mo i-spam yung endure or pwede ka magkaroon ng unlimited endure state as long as kinakas mo manually yung concentration. So, pakita na rin natin. So, ayan, kakas tayo ng konse.
Ayan, kumabit yung endure. Yung same level ng endure ang kumabit dyan kasi 14 seconds. So kung ikakas natin uli, yun, siya, nagre-reset siya. So mababypass niya yung 60 seconds cooldown sa PvP. And malaking tulong to kung sakasakaling may nahabol kayong target tapos naharangan ng mga Stormcast or kung anumang pang stagger. So pwede nyo yan i-manual cast para ma-chase nyo sila ng maayos. Then, balik tayo dun sa skills. So, Sword Mastery, level 5, para lang din sa prerequisite. Then, ito, Increase Recuperative, prerequisite din yan ng Tension Relax. So, ni-level 10 natin. Then, second job, Riding, level 1, level 5 Cavalry Mastery, para ma-open natin yung Joint Beat. Level 10, Sword Quicken, kasi attack speed. Nagbe-base sa attack speed yung global cooldown ng Sturdy Strike. So, kailangan natin i-max yan. Sturdy Strike, ito main damage natin dito. So, level 10 para makakuha natin yung mataas na multiplier tsaka yung damage reduction ng mismong skill. So, pag kinakas mo kasi ito, nagkakaroon ka rin ng damage reduct. So, tataas talaga yung P damage tsaka M damage reduct mo. Then, level 5 Lion's Roar para ma-open natin si Iron's Will. Then, level 10 to. Kasi nagsisync to sa Sturdy Strike. Ayan, yung additional passive, using Sturdy Strike grants an additional 20% P damage and 10% M damage reduct. So, dito sa build na to, ito talaga yung pinaka nagpapatanky sa kanya. Kasi once na pumapalo ka ng Sturdy Strike, talagang tumataas yung mga reduct mo. So, katulad nitong stats natin ngayon, kung titignan nyo, 53 P damage reduct and 51 M damage reduct. Tapos pag umiskill naman tayo, gumamit tayo ng Sturdy Strike, ang total niya na is 83 P damage reduct and 61 M damage reduct. So ayan yan, makikita natin ito sa status. P damage reduction 10, P damage reduction 20, and M damage reduction 10. So kukunat ka talaga kung sakasakaling gumagamit ka nito. Although sobrang ikli lang ng duration niya. Pero kung, alam mo yun, nasa clash naman kayo at nasa gitna ka, tapos nakatayo lang kayo pare-parehas dun sa stacking ng Bard, malaking tulong to para hindi ka ma-burst agad. So, ayan, yan yung Sturdy Strike, effect ng Sturdy Strike. Then, next is, yun pala, lagay rin kayo ng Charge Attack kasi para ma-close nyo yung gap if ever may hinahabol kayong target. Sa Trans Second naman, level 1 Concept, para lang ma-spam yung Endure. And level 5 Head Crash para i-open yung Joint Beat. Ni-level 10 natin yung Joint Beat kasi kumukuha rin tayo ng DPS dito dahil additional na rin to na 350% per second habang umi-skill tayo. Sure proc naman yan pag skill. And meron din tong mga debuff na naibibigay and magaganda yung mga debuff niyan. Ito, pakita na. Hindi ko kabisado yung list eh. Pero ito, tingnan natin sa mismong dummy. Ayan, katulad niyan yung mga restrike, attack speed minus 25, defense minus 20, attack and defense minus 25. Puro yan, effect ng joint beat. Ayan, ankle strike, move speed minus 10, neck strike, crit chance, taken double. So, marami siyang debuff na nai-apply. So, talagang must have yung joint beat and ginagamit na rin natin siyang pang-additional damage. So, next is Aura Blade, level 10. Rin yan, additional damage na buffs. Then Pari level 1 na lang kasi karamihan Peroni Illusion na. So naglagay lang tayo para at least kahit papano yung mga hindi naka Peroni Illusion, may chance pa rin tayong ma-block yung mga attacks nila. Then Tension Relax level 5 para may sarili kang survivability. If ever na busy yung Pari or Bard nyo, kaya mo mag-survive mag-isa. Then Rune of Fate level 1, parang panacea yan. So, immunity. Next is level 5, Berserk. Para sa additional HP. Tapos, attack na rin. Pampalakas ng damage output. And if ever may chine-chase kayo, meron rin yung additional move speed. Pero tatandaan nyo guys, i-cast nyo lang to pag yung low na kayo. Huwag nyo i-cast to agad ng full HP kayo unless meron kayo tinatry i-burst. Kasi lalambot ng sobra yung character nyo once na kinas nyo tong Berserk. And kahit meron siyang additional HP, malaki yung chance na mapunit kayo agad. Since ang laki nga sobra nung nawawalang defense sa inyo. So, gamitin nyo lang to pag low na kayo or emergency or if ever may ibaburst kayo.
may kailangan kayo i-burst kasi ang laki rin ng damage output na maibibigay nitong Berserk sa inyo. So ayun, next naman is cards. So sa cards, sa weapon, naka-illusion Peroni lang para sa ignore block, parry and flee. Additional P damage na rin to once na maabot mo yung hit na kailangan. Then, Skull Worker para sa medium enemies. Tapos sa shield, dalawang Tara Frog para sa demi-human reduction. Sa armor, Ghost Ring card kasi para dun sa mga force neutral skills gaya ng Sakri and Blitz Beat ng Sniper. Hindi na tayo nag-Cornutus kasi meron namang pang-repair na consumable. So if ever ma-broken yung mga gears natin, gagamit na lang tayo nun. Okay din sana siya pang counter ng Asura kaso sa ngayon kasi masyadong malakas yung damage output ng skill na yon. So hindi pa talaga siya possible. So ayan, para lang to dun sa mga force at ibang force neutral skill gaya ng Sakri or Blitzbeat, mga ganyan. Then sa Mantle, dalawang miss para dun sa Poison Reduct. Syempre yung mga GX naka-poison element yan madalas. So malaking tulong yan para mapababa natin yung damage nila. And alam naman natin na isa sila sa pinakamalakas na class ngayon when it comes to DPS. So malaking bagay yung meron tayong reduction sa poison. Then sa boots, yung ML libre for additional move speed. Nagmatir muna ako sa ngayon para lang sa Agi para ma-hit yung 500% attack speed. Pero siguro papalitan ko yan ng isa pang ML na illusion lang para sa additional move speed din. Siyempre, mahalaga yung may mobility tayo when it comes to PvP para madali tayong makapag-retreat or maka-chase ng mga targets natin. Then sa accessories, Horong, since wala pa akong Maya Purple, ayan, naglagay ako niyan kasi maraming GX ngayon and invisible units katulad ng ayan, Stalker, ganyan, Doram. Malaking tulong to para ma-chase natin sila. And Spore lang para sa additional P damage and M damage reduct. Pwede ka rin yung Mantis na P damage. Ang pangalan nun? Ito. So, kasi may agility yan eh. Makakatulong yan para ma-hit yung 500 attack speed. Tapos may P damage pa. Total ng 3% pag na-max out mo. So pwede rin yan if ever kailangan mo tingin mong kailangan mo pa ng additional damage output, pwede to. Kung may Maya Purple ka, pwede 4. Nasa sayo naman yan. And so nakaspore tayo pang P damage. Ito P damage reduct. Pero once na meron na tayong mga fragments, kukuha tayo nitong Osiris Illusion para lang dun sa fatal retain ng 1 HP, parang anti-fatal. So okay na okay yan, and ang laki rin kasi ng P damage reduct nito once na ma-max out mo. So baka kumuha rin tayo niyan, tapos timplahin na lang natin sa Spore or Mantis kung ano yung stats na kailangan natin. Pwede rin kayo mag-4 na bongon kung may Maya Purple kayo, or tatlong bongon tapos isang horong if ever gusto nyo na meron kayong bash na autocast. Kasi malaking tulong din yung bash dahil nakakastan yun eh. And hindi naman, alam ko kahit 100% resist, na-i-stun niya. So malaking bagay talaga yung bash na skill. Nagkataon lang na hindi namin kailangan sa lineup pa kasi yun nga, umaasa ako dun sa skills din ng kakampi ko, like yung paladin namin na gumagamit nung Domini ba yun para mahuli yung mga targets namin. So ayan, so yun yung mga cards. Ay, hindi, sa ano pa pala, sa headwear naman, nakaganito lang ako, ghoul, 2 piraso para sa additional poison damage reduct. Pero pag nagka-budget, i-snap din tayo ng Maya Purple para hindi na natin kailangan gumamit ng horong. Tapos hindi na rin tayo kakas ng sight. So parang naka-gem of true sight ka na yan. So malaking bagay itong Maya Purple. Then sa face wear, ito lang. Pag meron na kayong mga fragments pang puppet card, ito. Medium size, Goblin Puppet. 2 niyan. Then mouthwear, si Doppel. Ito, Doppel Puppet 2. Reduction naman sa medium. Backwear, mamili na lang kayo kung ano yung tingin nyong mas nakakalaban nyo lagi sa PvP.
kung mage ba or physical class. So, any naman dyan sa dalawa. Pwede rin naman combination na lang ng dalawa. Pero ako, hindi ko na maisasuggest to si Deviling Puppet kasi sobrang nerf nga ng PvP stats dito. So, mamili na lang kayo dito sa dalawang card. Either Goblin, Golden Tip Bug or Drake. Okay, so next is Enchant. So, sa headwear, pwede kang mag-superior physical attack para sa additional attack stats mo. Pero ako, ang plan ko is magti-triple agi na lang ako kasi kailangan ko pa ng agi stats para ma-500% yung attack speed ko. Pero if ever 500 attack speed ka na, physical attack or ignore P-dep, okay yan. Then sa face wear, improve P-dep or improve M-dep. Pwede ka mag-M-dep kasi mas makati na ngayon yung, para sa akin, mas makati na ngayon yung mga short kaysa sa ibang physical class. So, ayan, pwede itong improve M-dep. Or pwede ka rin naman mag-triple vit kung gusto mo ng additional damage output. So, sa mouthwear naman, pwede, ayun, same lang. Improve P-dep, improve M-dep, then pwede ka mag-triple vit para sa damage. Sa armor, vitality boost, additional HP, tsaka healing taken. Siyempre, tanky nga ang binibuild natin. So, mahalaga din yung HP percent tsaka healing taken. Pero kung gusto mo ng damage uli, vit, triple vit, okay na okay yan. Sa weapon, melee boon, physical damage increase. Then, pili mo na lang dito is yung agi para sure ka na ma-hit mo yung attack speed na kailangan mo. Pwede ka rin mag-attack speed stats. Yan, so prayo natin palagi ma-max out yung 500 attack speed kasi global cooldown ng Sturdy Strike yung naaapektuhan nun. So, ayan, okay yan. So, shield, anti-M damage yung pinili ko kasi yun nga, sobrang katina ng mga mage class. So, kailangan natin magdagdag ng additional reduction para kahit papaano malesen natin yung damage output nila. Pwede ka rin naman mag-P damage kung mas marami kang physical class na nakakalaban. And sa substats niya, vit na lang. 2 vit para sa additional damage din. Sa mantle, same, anti-M damage. Pwede kang mag-vitality boost pero mas malakas kasi talaga tong reduction kaysa dyan sa HP percent. So, etong anti-M damage na lang piliin mo. Then sa substats, vit uli para sa additional damage output ng Sturdy Strike. Sa boots, anti-P damage, pwede rin uling vitality boost pero anti-P damage na lang kasi nga, yun nga, reduction over HP percent. Then sa substats, vit uli para sa additional damage output ng Sturdy Strike mo. Sa accessories, melee boon, physical damage increase, then agi, 2 agi if possible para ma-hit mo yung 500 attack speed. If ever na-hit mo na, pwede ka na mag-physical attack percent. Same lang dito sa kabila. Then sa backwear, dito pwede ka mag-agi. 3 pieces agi para sa additional attack speed. Or kung max out na, pwede ka mag-ignore P-dep and superior physical attack. Siyempre kasama pa rin naman yung physical attack sa computation ng damage ng skills mo. Then sa costume, ito, superior physical attack sa damage, improve P-dep or M-dep para sa additional defense. Then sa substats, vit para sa additional damage output ng Sturdy Strike or physical attack, pwede rin. Pero mas prayo nyo na yung vit kasi mas malaki yung effect nito sa computation ng damage ng skill mo. Next is sa infuse. So sa weapon, prayo mo agility para sa additional attack speed, ignore P-def para sa damage output mo, physical attack kasama yan sa damage computation ng skills. Then mamili ka na lang sa max HP or strength kung sakaling may red yung weapon mo at may pang-apat na slot ka. So parehas naman okay yan, max HP para sa additional tankiness, strength, additional damage output. Hindi ko na masasuggest tong PvP damage bonus kasi yun nga, sobrang nerf na nung stats na yan. So, pwede nating iwasan na yan sa ngayon. And mag-focus na lang sa ibang stats natin. Then next is sa armor, vit para sa additional damage output ng Sturdy Strike, P-def or M-def, max HP percent,
Then, ayan, flat max HP. Okay din yan. Hindi na tayo magpi-PvP damage reduct since yun nga, prior na natin yung ibang stats kesa dyan. Sa mantle, same naman. Vit, PDEP, MDEP, max HP, flat na max HP, and max HP percent. Sa boots, PDEF, MDEP, max HP percent, P damage reduct, M damage reduct, and PDEP, MDEP percent. So, i-pry nyo na lang yung P damage, M damage reduct dito kasi mas malaki yung epekto niyan sa damage, total damage computation na matatanggap nyo. Then next is sa shield, PDEP, MDEP, max HP percent, P damage, M damage reduct, and etong nasa dulo na P damage, M damage reduction ulit. So yun ulit, prayo nyo, P damage, M damage reduction. Okay, so next naman is feathers. Dito naka dark, light, space, truth, tsaka order lang ako. Sa totoo lang, experimental setup pa to. Kasi hindi ko pa sure kung worth it ba siya. Pero okay naman yung pinakita niyang performance dun sa most recent na dimension drill. So, tingin ko okay naman. Pero hindi ko pa talaga siya totally marirecommend. So, kung sakasakaling meron kayong feather setup, mas safe na yan muna yung gamitin nyo. Pero ito, sa ngayon, ito yung ginagamit kong setup and inoobserbahan ko pa kung worth it ba siya or hindi. And pwede naman tayo magpalit anytime. So ayan, dito sa Def Feathers, LND rin, Night, Truth, tsaka Order. So pare-pares lang yan hanggang baba. So ayan yung feather setup na gamit ko dito sa build na to. Then next is mount stats. Sa traits, ang pinaprayo ko na dito is Clever, Lovely, tsaka Charisma. So nasa Brave kasi yung iba kong stats. And yun yung pinataas ko last time. Pero dito sa setup na to, tatry ko nang baguhin. Kukunin ko kasi yung P damage and M damage reduction, pati yung P damage percent. So yan, etong tatlong stats ang ipaprayo ko. Clever, Lovely, tsaka Charisma. Then sa equip, naka-dexterity barding tsaka sturdy barding kasi yan yung mga pinataas ko last time and wala namang reset pa dito. Pero ang plan ko is ipantay-pantay na lang para makuha rin yung mga damage reduction tsaka damage increase dito sa protector tsaka strength barding. So ipapantay-pantay ko lang ng level 30 siguro yan. Then sabay-sabay ko na sila ile-level 40. Siguro by next week or once na meron ng sapat na resources. Then next is medals. Ayan, naka-prio lang is Heroism, Charm, tsaka Tempest. Pwede naman kayo maglagay din ng Bravery since yun nga, physical attack is may epekto pa rin sa damage computation ng Sturdy Strike. Pero ako sa ngayon, ito muna yung pirayo ko. Yan, yung tatlong yan. Okay, so yun lang naman. Stats, skills, equip, enchant, feather, mount stats, then pet. Lagi namang same yan. Prio nyo na lang si Child of Earth tsaka si Piggy kasi sila yung dalawang gamit talaga sa PvP. Okay, so last check ng stats ng setup na to. Yan, 63k HP. Medyo mababa yung physical attack pero okay lang yan kasi ang target lang naman natin is yung mga squishy targets, mga full DPS dito sa build na to. PDEF 16, MDEF 341. Naka 400 attack speed pa lang with concentration consumable na to. So kung kasama yung priest tsaka bard, siguro around 440 something and hindi pa naman kasi tapos yung enchants ko. So marami pa akong attack speed na makukuha dun and sure naman na may hit ko yung 500 attack speed nang walang rider set tsaka ng brooch. So ayan. Then P damage increase 100%, P damage reduction 83.48, M damage reduct 61. Ang target natin is ma-100 rin yung dalawang yan para talagang medyo tanky talaga tayo when it comes to PvP. So PvP reduct, PvP damage bonus, iniwan ko na lang yan sa 980, 951. So mababa na talaga compared dun sa dati na 1714. Yung PvP damage reduct at PvP damage bonus ko kasi hindi na natin siya prioritize. Then damage to medium 28%, damage reduction to demi-human 35 since nakadalawang Tara frag nga.
Poison skill damage reduct 54.50% kasi nga naka-miss case tayo tsaka naka-cool. So para lang ma-lessen yung damage output ng mga tropa nating GX dyan. So, syempre makati-kati yung GX na class ngayon and talagang umuubos ng isang party. So at least kahit papaano may chance tayo mag-survive. So yan, kaya nag-focus tayo sa poison skill damage reduction. Go boys! Mga ngagat, no? Mga ngagat. Tol, Let's go. focus. Ganun na. FS Bard. Sasaluhin ko muna yung unang bugso. Kunin ko yung Bato. mga buffs. GGG. I-hold ko lang muna yung mid. Takbo. Dito na kami tol ah. GG. May damage. Legends. Ikot ako Hindi na pala. Naka-grand cross yan. Bard tol Out na. Patay ako. Makunat tol. Tol, pag kaya na LK. Ako? LK? Oo. Sige. Hindi kami pala ni Chan, Pari na ako. Pari ka. Hanapin mahirap makunat tol. Anong mga mechanics dito tol? Hanapin din natin yung tol, yung assassin. Nag-i-invi lang. Patay. Papatay ko lang. Pagkatapos ng assassin, LK tayo tol. Nabuhay ulit. Assassin. Yun lang. Si Jaysa. Jaysa. Ay, gagi. Bard, kunin mo na. Jaysa. Jaysa na. Naka-focus Focus ako sa Jaysa, Jaysa. pick. Focus Jaysa. Lakas ng heal. Pari na ako Patay Jaysa. Switch to night. Jaysa ulit tol. Jaysa onti na, low na. Kill. Bard na lang. Patay na. Night. Wala. Tulak. Ikot ako tol Stick muna tol. Stick muna. Malakas masyado yung kalaban natin. Ito. Maharang Wag iwan yung kariton tol Doon sa kariton tayo lalaban tol. Uy, paano to? Ayun. Gagi. Jaysa. Ako na yun. Patay na. Ayan. Jaysa uli. Pare, Wag palurin yung Jaysa. Nice. Hindi Night. makaka-hide yan. Nakatutok na ako sa Jaysa uli tol. Jaysa. Targeting, patay. Baby North. Jaysa. Robs yung mga support Jaysa. Ayan, patay. Pari na lang Spam lang kada reso. Okay, collapse. Okay na. Tara, clean up muna. Yan na lang yan. Magre-resort lang yan. Wag iwan yung kariton. Tawag iwan ka rin, tula konti. Nakabalik yung night tol. Night. Andiyan na yung Jaysa, naka-inb. Sige. Ayan. Nakapokus. Tara. Nice. Wag iwan kariton tol. Balik. Huwag iwan ka rin. Ayan yung isang lumapit. Jaysa nakaano ulit Ayun, huli. Lalabas yan. Sige tol, wag iwan kariton Babalik ako dyan. Nakatutok Solid sa nga Bard yung mga purple no tol. Huli mo talaga lockdown. Hindi ko papalaruin yan. Lalabas yan. Ayan mag-hiding siya dito. Jaysa uli. Patay na. Night. Switch to night. Buhay na ulit yung Jaysa. Buhay na yung Jaysa. Papatay lang yung pare tsaka Bard tol. Targeting. Patay. Patay. Mabuhay kasi mabagal naman mag-reso yung Bard GGG. FS lang, Ano yung pare, FS main nag-reso tol. Andito yung Bard tol, Kita ko na. Okay na. Tol, night. Lumapit yung night. Sorry.
Okay, connect lang, huwag niyo iwan Ah, Genetic, genetic. Wala yung mga hitter tol. Genetic muna. Ayan, lumapit na yung knight. Lumapit na yung knight. Ay, gagi, mali. Sige, okay lang. Sige, okay lang yan, okay lang yan. Oh, down na yung ano. Ah, Yun, down Jaysa, na genetic. Targeting kay Jaysa, Jaysa. Jaysa. Targeting. Pare, Jaysa tol, ako. Jaysa tayo. Oh, papatayin ng pari tol. Okay na. Nice. Genetic, genetic. Nice. Jaysa uli, papalapit na. Jaysa muna. Tutok Patay, sa patay. bird. Nagko-collapse na. Okay na yan, ano? Bard na Okay yan. Nice. Tulak niyo, kukuha akong ano, tawag yan. Tol, naresu. Sige. Nandito ako. Andito na. Knight. Ako nakahabol niya, tol. Samahan niyo, Night ako hahabol niya. class. Okay, on the way. Okay Si na, Darren tol, si Darren naiwan na. Balik kay Darren. Oh, Energy! Makakabalik ka, Chan. Andito na. Sige, wala pa yung Jaysa. Ayun na. Andyan na yung Jaysa tol ah. Rumi. Atras tayo, Rumi. Bard, kunin ko na. Kunin na yan. Jaysa tayo tol, focus. Jaysa. Nice. Night. Nice. Ako tutok na ako sa pare, Naresu. Jaysa muna. Jaysa ulit, Jaysa. Patay ulit. Okay lang. Genetic. Lipat genetic. Okay, on the way. Patay. LK. Nice. Ayan na lang, isa na lang. Ay, nabuhay yung pare. Nabuhay ulit? Sige. Tutok ko na ulit yan. Sige, Wala na HP, binabanatan pa namin yung ano. Pwede tayo mag-genetic tol. Genetic. LK. Night. Okay na pare, Jaysa na tol, Jaysa na muna. Nice. Putang ina, 32 kills tol. 32 kills. Nice. Tayo, gawa ng ano, milagro tol ha. Gumawa ng milagro. 30 seconds to lang. Gawa ng milagro. 30 seconds, tapusin natin. Kailangan. Lineup check. Bard. Stalker lineup tol. Genetic. Genetic. Universe, ako na. Makunat Okay na kayo. yung lineup tol. Pero ano lang, dalawa lang tayo. Stalker to genetic Natanggal lang. ko na yung ano. natanggal ko na yung- Exojak tol. Universe na. Tulungan kita. Tara. Genetic tayo tol. Pare. Okay na? Uy, Universe okay, ulit tol. Natanggal ulit yung pet ng pare, Universe uli. On the way, Universe. Rubes, atras ka. Nakadikit nga lang ako Game, kanina para di ako maano. Universe prior. Patay si Rubes. Ay, shish. Sige lang. Tara. Patay rin si Universe. Universe uli. Puy na ako na-target ko. Okay lang. Universe uli. On the way. Prior Universe. Huwag ka bibigay Rubes ha. Atras ka. Tinakbo malayo. Ispoy tayo. Puy, Kabi. Okay na yung ano nila, isang support nila. Ispoy. Universe to lumalapit. Universe. Nice. Ispoy uli. Low na Spoy. Ay, ako na pinunterya. Universe tol. Okay na yung pare. Okay na to ha. Lamang na tayo isa ha. Huwag lang yung mga matay sa atin. Spoy. 10 seconds. Universe tol. Ay, Spoy, papatay. Low na Spoy. Low. Nice. Spoy naman, Basta mareso lang agad yung natin. Nice. Nice. Whippy, team. Final mo agad. Invite. Let's go. Tama. Makakonse na ba to? Yan. Okay na. Square. Ano lang. Sparring. Normal day. The Normal. normal day of sparring. Normal sparring. Wala naman akong peko. Normal sparring day, oh. Huwag tayo Huwag tayo Child of Earth. Si ano tayo. Ayan, yan. Ako ito si ano. So he... Right lang tol. GG. And Double check. goods ka na. Yeah. Let's go. Rara. Bundulan lang eh. Tuntukan lang.
Ang kati. Ay, ano naman yung Lumakas nga yung ano mo, no? Lumakas yung sakri mo, tol. Tumaas na yung P damage ko dun eh. Oo, ang laki na. Di ba? Palag, tol. Pag 1v1, pag may Oo. heal, parehas hindi magkakapatayan. Pag may heal. Wait. Paano ka? Pasidi ka, pasidi. Basidi, Pares tayo, basidi. sorry. So, sorry rin ako. Ayan, yan. Upo muna, upo. Opo. Mga big boys eh. Normal day of sparring. Hindi mahina DPS yung pali namin. 32 kills yan. Lagay natin sa screen. 32 kills yan last day. Makati. Tsaka tol, nag-training sa waterfalls, dumagdag na yung P damage eh. Lumaki P damage. Ilan yan? 70 Okay, P damage. Nasa 75 na. Sa akin, ano na ba? Ay, sa Kumulat akin, ko na- dinagdag ko. Napa 100 ko na yung akin. Ilan na, Ayun. ilan na niyan? Crit rate? Crit rate, nasa 100 pa rin. 100. Tara. Yeah. Test. GG. Ay, wait. Reba pala. Aura Blade. Yun. Game. Yo, let's go. Game. Suntukan ng mga big Suntukan. boys. Yun o. Suntukan. Parang movie. Parang movie. Tuntukan. Berserk pa! Parang movie. Hindi talaga ma-survive yung Berserk. Kailangan ko pa, mas ano Oo, ba? pero bihira naman kasi mangyari yung ganun. Kadalasan talaga, Hmm. may mga support, may mga Pagka 1v1 lang, naipit sa 1v1. Palit ako ng tol naman. Crit rest build. Ra. Goods na ako, tol. Diba? 1, 2, 3. Yan. Ready. Game. 1, 2, 3, go. Boxing. Boxing. Grabe talaga yung redact ng goals. Nagkikrit pa? Hindi. 9, pero 9k follow ko. 9k lang. Suntuko, no? Kaya pag ganito, pag Wala pa sa hard Berserk. counter, hindi makakaabot sa Berserk. Kaso hard counter talaga to. Hindi ito nagagamit ng pang DD. Pang 1v1 pwede. Oo, pang ano talaga. Reset pa. Tuntukan ng crit. Oo. Upo muna. Right. Ako naman ang tatry ko yung Ano yan? Reflect? reflect. G. Reflect sa akin yan, tol. Reflect sa free. 9k ang follow ko, no? Mga walang crit. Testing lang. Wala masama magkalkal eh. I-activate ko na ang aking trap card. Trap Ito ay magbabawas ng 50% P damage, pero magdadagdag Nasaan damakmak na reduct. sa damakmak na redact. Tara. Yeah. Tara. 1, 2, 3, go. Ayun boxing ng mga big boys. Ang titigas 4K na lang. Sige, wala magte-tension relax. Ban. Nakaban. Hindi ka marang mga big boys eh. Ang kukunan eh. Pero yun, at least napakita natin yung performance ng current build natin dito sa LK.